Ito mga kapare ko ay ang tinagurian nating best Realme phone na pwede nating mabili ngayong 2026. At ito lang naman ang Realme GT8 Pro. And sa video na to, isasalang natin siya sa ating extreme gaming test na kung saan lalaroin namin ng tuloy-tuloy itong 10 high demanding graphics game na to sa phone na to at isa-set up namin sa pinakasagad na settings para makita natin yung magiging overall performance ng device na to, kung okay ba yung kanyang thermal technology, anong klaseng tuning yung ginawa ni Realme sa device na to, and also kung makunat ba yung kanyang 7,000 mAh battery capacity. Kaya kung interesado kayo kung papasa nga ba sa balagbagang gaming itong device ito, tara, pag-usapan natin. Okay, para sa mga hindi pa nakakapanood ng full review natin, nagawa na namin to ng full review, already posted na rin sa ating Parakoy Steven Tips YouTube channel. Pwede nyo i-check, ilalagay ko yung link dyan sa description down below. And quick review lang din ulit tayo. By the way, yung chipset na ginamit dito is Snapdragon 8 Elite Gen 5. Currently, yung pinakamalakas and pinaka-powerful na gaming chipset na pwede nating mabili ngayon sa market. And meron nga rin pala tong 7,000 mAh battery capacity. And gusto kong malaman kung ano yung klaseng tuning na ginawa dito ni Realme kasi dahil different phone brand, iba-iba yung tuning na ginagawa nila sa mga chipset na nilalagay dito kahit na alam natin na powerful tong mga to. Also, yung battery nila, gusto ko rin din makita kung hanggang saan aabot kapag sinalang na natin ang balagbagang gaming. And pagdating naman sa preparation na ginawa namin bago namin simulan yung ating extreme gaming test, syempre, pinul-charge muna namin yung phone bago to simulan. Sinet up din namin sa 75% yung brightness neto, and then 50% naman yung kanyang volume, and then ito na yung overall default settings niya bago natin simulan yung ating extreme gaming test. Also, gagamit din tayo dito ng timer, and also meron din tayong thermometer dito sa ating mismong table para makita ninyo yung overall or real-time temp neto. And currently, nasa 27 to 28 degrees Celsius yung room temp namin bago namin simulan yung testing. And gusto ko nga lang din palang linawin na Wi-Fi din yung gagamitin nating network dito. Hindi kami makakagamit ng mobile data dahil meron kaming ginagamit na FPS meter and did namin ng wireless debugging to use that. Kaya hindi kami makagamit ng mobile data kapag mag-extreme gaming test kami. Gusto ko lang linawin para sa laging mga nagre-request. And with that said, tara, simulan na natin itong ating extreme gaming test. And simulan natin dito sa ating Where Winds Meet. Bale, isa to sa pinaka high demanding graphics game na pwede nating malaro ngayon bukod sa ibang pang mga high demanding graphics game out there. In terms of AAA game, isa to sa mga masasabi kong top pagdating sa mga high demanding graphics game ngayon. At marami sa inyo mga nagre-request na ito. Anyway, pagdating dito, sinet up namin siya sa extremely high frame rate. Wala na kasing ibang graphic settings pa na available, tanging FPS lang. And pagdating sa naging gameplay natin dito, by the way, nilaro namin to ng 1 oras and the same ng WUWA and Genshin Impact. Mamaya malalaman ninyo yung data na nakuha namin. But yeah, pagdating dito, okay yung nakuha nating frame rate, stable at 60 FPS. Pero may napansin akong panaka-naka na 57 to 59 FPS sa drop, lalo na kapag meron mga cutscenes, which is, yeah, may usap-usap, and meron din mga part na kapag maraming monster o kaya maraming animation, like meron mga explosion, medyo bumababa ng panandalian yung frame rate niya sa 57 to 59, which is normal lang din naman na nangyayari, and wala din naman ako nakita na po na nag-stable or hindi nangyari sa kanya yung nangyayari dito once na naglalaro tayo ng game. Sa dami na extreme gaming test ko, normal na yon. Pagdating sa overall performance ito dito, walang kahirap-hirap, binisig niya lang itong Where Winds Meet. And gusto ko nga lang din palang linawin na ang solid din ng game na to. Kung ako sa inyo, laruin ninyo, napakaganda nung kanyang mismong gameplay. Alam ko, PC games dapat to or console games, pero ngayon, nasa mobile na. Check ninyo, search nyo lang sa Google Play Store. Anyway, after ng 1 hour ng tuloy-tuloy na paglalaro, nakakuha lang tayo dito ng 42 to 44 degrees Celsius pagdating sa kanyang overall temp. Actually, yes, mainit na siya kasi above 43 degrees Celsius na siya, which is yung normal temp ng isang device. So pagdating dito sa part na to, siguro kung maglalaro pa tayo ng ilang oras pa, mas iinit pa siya. Kaya yeah, kinakailangan natin gumamit dito ng phone cooler ever. Pero kung ibababa natin yung graphics, for sure, mas makakakuha tayo ng mas mababang temperature. And after din natin maglaro nito, pumalo na yun ng 1 hour and 10 minutes. And battery check muna, meron pa tayong natitira na 82%. Anyway, walang pahinga-pahinga, next naman namin nalaro is itong WUWA or Wuthering Waves. Bale dito, sinetup lang din ulit natin siya sa pinakasagad, ultra high resolution, and then 60 FPS combo. At pagdating dito, the same lang din yung nakuha nating performance sa Where Winds Meet dahil nakakuha tayo dito ng stable 60 FPS. Binisik lang din ang device na to, itong ating WUWA, which is isa sa pinakamabigat na game ngayon, or masasabi kong top 1 sa pinakamabigat na game in terms of AAA game. Maraming pinasuo na punto at talagang pinainit. Kung napanood din nyo yung extreme gaming test natin sa Red Magic 11 Air, nakita ninyo kung gaano kataas yung temperature na nakuha natin doon. But yeah, pagdating dito, stable in terms of performance, basic lang dito sa ating Realme GT8 Pro, and stable yan sa loob ng 1 oras na yon. And after din ng 1 oras sa paglalaro dito, nakakuha tayo ng 40 to 42 degrees Celsius, which is a good temperature para sa isang game na medyo
medyo mabigat talaga. And after din natin laruin yung WUWA, umabot na rin tayo sa 2-hour mark ng ating extreme gaming test. And battery check muna tayo. Meron pa tayo dito natitira na 69%. Bale, medyo malaki-laki din agad yung nabawas, around 31%. Pero tingnan natin kung saan talagang game siya susuko. Anyway, next naman natin sinalang dito is itong Genshin Impact. Bale, the same settings din ang ginawa natin sa full review. Highest graphics preset settings and then 60 FPS combo. And hindi nga pala natin inactivate dito yung kanyang frame rate interpolation para ma-focus natin yung kanyang power consumption sa normal, kasi kapag inactivate natin yon, masyadong malaki yung mawawalang power sa kanya, or mas malaki or mas madaming power yung mawawala sa kanya or mako-consume ng mismong feature na yun. Kaya dito muna tayo sa normal setup. And yeah, isang oras din namin nalaro itong Genshin Impact. And yes, binisik lang din ng puno to yung naging performance niya overall sa Genshin Impact. Nakukuha tayo ng 60 FPS as our maintaining. Actually, meron pa rin naman kami mga natala na pag-drop na nag-review kami ng footage around 58, 57, but bumabalik din agad siya sa 60 FPS. Lalo na kapag maraming mga monster, hindi ko siya madalas nakikita nagda-drop. Pero pag nata-transition tayo sa map o kaya mayroong mga post-scene or mga cutscenes, doon lang tayo nagkakaroon ng pagbaba ng frame rate, which is typically normal lang naman. So in overall, pagdating dito sa Genshin Impact, i-basic lang yan ng Realme GT 8 Pro. Then after ng isang oras ng tuloy-tuloy na paglalaro dito sa Genshin Impact, nakakuha tayo ng 39 to 40 degrees Celsius lang. Halos hindi uminit. And after din natin maglaro ng Genshin Impact, umabot na tayo ng 3-hour mark. And dito, makikita natin na nasa 52% pa yung natitira sa ating battery juice. Take note, 3 hours pa lang yung nakalipas pero nasa 52% na siya. Tingnan natin sa mga iba pang mga games sa itatesting natin dito kung ano yung makukuha nating result sa kanya. And sumunod natin tinesting dyan is itong solo leveling. Bali dito, max out settings yan din ulit. Very high resolution, 60 FPS, and then max out na yung iba pang mga settings. Pagdating dito, same lang din sa mga naman ng AAA games. Nakakuha tayo ng 60 FPS as our maximum FPS, pero same pa rin ng feedback ko sa lahat ng extreme gaming test na ginawa natin. Tanging solo leveling lang yung nakakakuha ng hindi ganong ka-okay or stableness FPS, although kayang-kaya naman ng device nating ibigay yun dahil nga hindi pa ganong ka-optimize. Sa lahat yan, mapa Red Magic phones or any other chipset na gamitin ko dito, nagkakaroon tayo ng gantong problema pagdating sa kanya. Bale, napapansin ko bumababa ng 52 FPS yung pinaka-drop niya dito sa phone na to. At least kapag maraming mga monster, which is doon naman talaga nangyayari. Pero yung gantong scenario, nakikita ko rin naman sa Genshin Impact and also sa Where Winds Meet. Pero sa kanya lang talaga nagkakaroon ng ganto kalalang drop. But ganoon pa man, in overall, playable na playable din ang solo leveling dito sa phone na to. Kaya walang magiging problema. Then after ng ilang minuto paglalaro dito, umabot lang ng 38 to 39 degrees Celsius. Next naman na game na sinalang namin dito, which is isa sa pinaka-favorite naming game sa studio, lagi kong binabanggit yan, is itong Car X Street. Pali dito, sinetup natin siya sa 445 settings, which is the default graphic settings ng game. Di na namin binago. Then, sinetup namin yung FPS niya sa no limit. Then, pagdating dito, nakakuha tayo ng stable and maintaining 60 FPS. Actually, hindi na ako nabigla dito as in wala kami nakitang drop kahit 58, 59 nung nag-review kami ng footage. At kaya hindi ako nabigla sa kanya dahil nakita na rin natin to sa Snapdragon 8 Elite, which is mas malakas itong Snapdragon 8 Elite Gen 5 unlike dun sa last year na Snapdragon 8 Elite. Kaya makakuha tayo ng better performance kaysa doon sa 8 Elite is hindi na siya surprising para sa akin. And yeah, after ng ilang minuto paglalaro ay nakakuha tayo dito ng 40 to 41 degrees Celsius. Kaya kung usapang Car X Street lang, basic lang din yan dito sa ating Realme GT 8 Pro. And after din natin maglaro ng Car X Street, nakuha na rin natin dito yung ating 4 hour and 14 minute mark at makikita natin dito, meron pa tayong natitira na 32%. Ngayon naman, bubo na tayo dyan sa mga AAA games na yan at punta naman tayo sa mga shooting games. At simulan natin dito sa ating Garena Delta Force. Bale, walang pahinga-pahinga. Ito agad yung sinalang namin. Bale, FPS priority yung sinetup natin dito. Kaya sinetup natin sa smooth graphics yung kanyang graphics resolution and then 120 FPS para sa kanyang frame rate settings. Pagdating dito, nakakuha tayo ng maximum 120 FPS and also average 120 FPS, actually 118 to 120, but most likely nagmi-maintain siya sa 120. And nung nag-check kami ng footage, nakita ko na bumababa ng 115 or yung pinaka lowest drop na nakuha namin is naglalaro ng 113 to 115 FPS, which is papitik-pitik lang naman at bumabalik din naman agad sa pinaka highest FPS niya, which is nice. And after ng ilang round at ilang minutong paglalaro dito, nakakuha tayo ng 39 to 40 degree Celsius. Anyway, walang pahinga-pahinga, next naman nating sinalang is itong Blood Strike. Pagdating dito, max out settings lang din ulit. Bale, sinetup namin yung kanyang FPS extreme, ultra resolution, and mid graphics. Pagdating dito, same lang din sa ating Garena Delta Force.
FPS, nakukuha tayo ng maintaining 120 FPS. And the same lang din sa Garena Delta Force, may mga part na nagdadrop siya around 115 pero papitik-pitik lang naman, which is pretty normal at hindi nyo mapapansin kung wala kayong FPS meter. Napansin lang namin yan nung nag-review kami ng footage dahil yun yung kailangan namin gawin para makapagbigay sa inyo ng accurate data. Pero kung wala kayong ganito, for sure mapapansin nyo na super smooth ng gameplay ninyo. Kasi kahit bumaba pa yan ng 90 FPS, hindi nyo yan mapapansin mga kapare ko. Anyway, after din ng ilang minutong paglalaro sa Bloodstrike, nakakuha kami dito ng 39 to 40 degree Celsius lang. Anyway, walang pahinga-pahinga again. Next naman natin sa lang dito is itong ating Crossfire Legend or Crossfire Mobile. Actually, nakakatuwa dahil nalalaro na natin itong mga PC games na to dito sa mga mobile phones natin. Siguro gawa natin ito ng separate video para alam ninyo kung ano yung mga PC games na already translated na dito sa mobile games. Kung gusto ninyo, comment nyo sa ibaba. Anyway, sinetup namin to sa Ultra FPS and then Extreme Graphics settings. And pagdating sa overall gameplay natin, nakakuha tayo dito ng max 144 FPS. And yung kanyang pinaka-maintaining and also average FPS is naglalaro ng 143 to 120 FPS, which is pretty normal. At wala din naman tayo magiging problema kahit bumaba pa ngayon ng less 100. Basta wag lang mag less 60 FPS. Kaya in overall, goods na goods yung gameplay natin pagdating sa Crossfire Legends dahil hindi naman ganong kabigatan itong game na to. Kaya sisimulan din to dito sa ating Realme GT8 Pro. Then after ng ilang rounds sa paglalaro, nakakuha lang tayo dito ng 39 to 40 degree Celsius. Now, next naman natin sinalang dito is itong ating CODM. Bale, dito, sinetup natin siya sa medium graphics and then 144 FPS. And pagdating sa naging overall gameplay natin dito, kahit na 144 FPS yung setup natin sa graphics, take note, naka 144 Hz din po yung setup natin sa game, nakakuha lang tayo dito ng stable 120 FPS. Which is, hindi na rin naman ako na-surprise dahil ganito rin yung nakuha natin sa ating, dahil ito rin naman yung nakuha nating FPS dun sa ating full review, kaya hindi na rin ako nabigla sa part na to. Bale, same po na 120 FPS yung nakuha natin sa MP mode and also sa VR mode, kaya walang kaproblema-problema. Actually, binasic lang din ng phone na to itong CODM dahil hindi naman to ganong kabigata. And yes, nakakuha tayo dito ng pinakamababang temperature na nakuha natin sa mismong extreme gaming test natin so far, which is 37 hanggang 39 degrees Celsius lang. Then, tuluyan na rin nalobat yung device natin bago natin simulan yung CODM kanina. Tinuloy-tuloy ko lang para hindi tayo mabitin. So, after ng 5 hours and 47 minutes, tuluyang nalobat itong device natin. Sinaksak na agad namin sa charger kasi munti ka na siya mag-shutdown. And yes, umabot po siya ng 5 hours and 47 minutes. Almost same level or same performance lang ng battery ng ating Red Magic 11 Air na meron ng built-in cooling na nasa around 5 hours and 20 plus minutes yung nakuha natin sa ating extreme gaming test. Anyway, more on that doon na lang sa dulo ng video para tuloy-tuloy yung ating extreme gaming test. Dahil yung last game na sinalang natin dito is itong isa sa pinaka-favorite yung shooting games, which is PUBG Mobile. Pagdating dito, pinariority natin yung kanyang FPS kaya sinetup natin sa smooth graphics. However, hindi natin na-unlock dito yung ating super or ultra extreme FPS. Currently, nasa extreme plus FPS tayo kaya meaning nun, 90 FPS lang yung nakuha natin sa mismong gameplay na to. Actually, kaya niyang ibigay yung 120 FPS dito if ever na isusupport talaga ng PUBG. Kaya pagdating dito sa part na to, part pa rin talaga ng optimization yung need or communication from Realme and also PUBG para ma-unlock natin yung 120 FPS. And para sa mga Realme GT8 user dyan, kung meron na kayong workaround sa ginawa para ma-access yung 120 FPS sa PUBG Mobile, pwede nyo i-comment sa ibaba para alam din ng iba natin mga kapare ko. Anyway, in overall, okay naman yung naging performance ng phone na to sa PUBG, kaya wala din magiging problema. At ang nakuha nating temperature dyan is 40 to 42 degree Celsius lang. And after then ng 6 hours and 42 minutes, tuluyan na pong natapos yung ating extreme gaming test na kung saan tuloy-tuloy nating nalaro itong 10 high demanding graphics game na to dito sa ating Realme GT8 Pro. And ito yung overall conclusion and also whole information na nakuha namin about sa phone na to. Unang-una, in terms of performance, no doubt about it, Snapdragon 8 Elite Gen 5 is a beast pagdating sa gaming. Dahil nakita nyo naman yung overall raw performance nito in terms sa mga bigating games talaga. Siguro, pagdating na lang sa side ng optimization, dito kinukulang talaga sa Realme. Need kasi talaga makipag-communicate dyan na Realme. Or kaya, syempre, yung
yung mga devs din mismo ng application or ng games na lalaroin natin, isa rin talaga sila sa mayroong pinakamalaking say about sa part na to. Pagdating naman sa thermal, okay din naman yung nakuha natin, although nandun din talaga tayo sa average 40 plus degrees Celsius. Ang pinakamababa natin nakuha is 38 to 39 degrees Celsius, which is pretty common. And yeah, ang good news naman dito, hindi naman tayo pumalo ng 45 degrees Celsius or 46 degrees Celsius, and hindi naman tayo nakapagtala ng thermal throttling. So in overall, goods yung overall thermal natin, at least para sa room na merong temperature na 27 to 28 degrees Celsius, which is a normal temp ng kwarto natin kapag naglalaro tayo ng gabi. So in overall, pagdating naman sa kanyang thermal, masasuggest ko na kahit hindi na tayo gumamit dito ng phone cooler, pero kung maglalaro talaga kayo dito ng game na sobrang bigat, like gagamitin sa stream or something, mara-recommend ko na gumamit talaga kayo ng phone cooler dito, or kaya i-adjust niyo yung game graphic settings mismo nung lalaroin yung game, pero hindi ganun ka-stress yung chipset natin kapag naglalaro na tayo. So yun yung mga pwede nating gawing alternatives para makakuha tayo ng better thermal if ever na gagamitin natin siya sa balagbagang gaming. So nakadepende sa senaryo. Pagdating naman sa kunetness ng 7,000 mAh battery capacity nito, masasabi ko na nasa average lang siya. Meron na rin kasi ako mga phone na na-set up or nasalang sa extreme gaming test at yung iba doon pumapalo ng 6 hours. And yun yung masasabi natin na hindi average sa performance in terms of battery. Doon kasi sa ating Red Magic 11 Air, umabot lang din naman yun ng 5 hour plus, pero doon kasi meron siyang built-in cooling fan, which is nag-consume din ng power. Pero so pagdating dito sa part na to, in terms of normal usage, pwede yung battery ng ating Realme GT8 Pro, pero in terms of palagbagang gaming, kinakailangan pa rin talaga agad natin mag-charge or kaya gumamit ng bypass charging kung gusto natin maglaro ng tuloy-tuloy. So in overall, my final verdict or yung aking overall conclusion sa phone na to, if ever na go talaga kayo sa isang phone na merong solid camera, magandang chipset, okay na UI, and also open kayo for China ROM, go for this Realme GT8 Pro. Mare-recommend ko siya ngayon at masasabi kong hindi kayo magsisisi if ever na ito yung bibili nyo ngayon 2026, kasi matatagalan pa talaga kayo mag-upgrade kapag ito yung binili ninyo, kasi future-proofing na talaga siya. Good siya sa camera, maganda yung performance, okay yung battery, and also okay din yung overall build quality. Siguro kung balatuba ka nilang talaga gumamit, mapapa-upgrade ka talaga. Kung marami kang pera, go for it, wala namang problema. Pero in terms of practicality, if ever na hindi kayo open for China ROM, go for Poco F8 Ultra or Poco F8 Pro. Isa mga solid global ROM na saktong-sakto lang yung presyo in terms of flagship devices as of now, ngayong 2026. Siguro mababago pa yung mga suggestion ko dyan kapag nakagamit ako ng iba pang mga flagship phones, at least pagdating sa global variant ngayong 2026. Pero as of now, sila yung best pick ko if gusto nyo ng global. But kung open kayo for China ROM, go for this one, and also sa OnePlus 15. And speaking of that, abang-abang kayo sa mga full review natin about sa mga phone na yan. Marami tayong pag-uusapan ngayong February. Anyway, yun lang guys. Kita-kita tayo sa susunod na video. Peace out muna. Let's go.